Sa Norway galing yung dynamite maker, si Alfred Nobel. Hindi ho ba parang parang ironic, yung tao na pinagmulan nung award na pinakamataas para sa usapin ng kapayapaan, yung Nobel Peace Prize, galing Norway. Tapos yung kanilang kumpanya ang sanahin nakaguluhan dito, Father. Bahagi po yun sa isa sa mga ironies. Pero isa pong malaking irony din dito ay nagpondo ang pamahalaan ng Norway ng malaking pera para proteksyonan yung watershed. Malaki pong pera yung watershed na para maiwasan ang baha. At ito pong kanilang pinag-aralang lugar ay ito mismong miminahin ng Intex. Kaya yun po ang nakakatuwa na sila ay tumulong para protektahan yung watershed. Pero at the same time, sila din naman yung kasangkapa, yung minahang ito ng Intex ay Norwegian din. Na siya namang sisira, ay nagsasayang sila ng pera, nagbigay ng pera para proteksyonan yung watershed. Pero ngayon ay sisirain naman ng kumpanya. Dagdag lang po kay sinabi ni Bishop tungkol sa kahalagahan ng Mindoro sa Maynila. Hindi lang po sa mga dahil kay pupunuin ng mga malimo sa Maynila, kundi ang Mindoro po ay food basket ng Southern Tagalog kasama ang Metro Manila. At sa amin po nanggagaling ang maraming prutas at maraming bigas na kinakain dito. Rambutan at lahat na po yan, saging, lahat po ng marami po kaming produkto na dinadala sa Maynila. At yung pong miminahing lugar, bilang watershed, ay sisira sa malaking bahagi ng palayan ng aming lalawigan sa Oriental Mindoro at ganon din sa kabila ayon sa sinabi ni Mayor Minto sa Occidental Mindoro. Kaya damay po kayo dito, hindi lang kami sa Maynila dahil masisira ang pinagkukunan ng pagkain. Father, nabanggit nyo na yung Norwegian government nagpondo ng isang study para protektahan yung watershed. Tapos Norwegian company yung magmimina. Ganun ba talaga nangyari doon? O baka naman yung ipinondo ng Norwegian government para lang mag-scout ng resources para samantalahin? Hindi natin sigurado sa sitwasyong ito. Wala po akong kasiguraduhan doon. Pero ito, gusto ko pong ipakita yung bahagi ng aming watershed na nandito. Kung makikita nyo po, yung pinakang malaking tubig, daluyang tubig o pinakamalaking ilog ng aming kabundukan ay nandito. Kitang-kita po sa mapa yung malaking ilog. Ito po. Ito pong ilog na ito pinagkukunan ng irigasyon. Makikita niyo po yung dilaw na ito sa mapa. Yan po yung lahat ay palayan. At ang irigasyon sa mga palayang ito ay ang nagbibigay itong tubig na ito na nanggagaling sa bundok. Itong malinaw po hindi malayo-layo po ang halkon. Ngayon, ito pong bahaging ito na pinagmumulan mismo ng tubig na maraming puno at kulay berde. Ito po ay 11,200 hectares ay dito ang sentro ng minahang gagawin. Kaya yung pagkasira po, kung titingnan natin sa ito po pala yun, ganun kalaki. Ito pong pulang ito, ganito po kalaki yung sira nung kalupaan sa taas ng bundok ng aming watershed. Kaya nga po kami talaga nagpapakamatay. Ang pangako ko sa Mindoro ay ipagtatanggol namin ang kahuli-hulihang bundok na pinanggagalingan ng aming buhay. Dahil ang nakataya po talaga dito ay buhay at kamatayan. Kaya nga tama si Bishop, kung pro-life si Atienza, proteksyonan yung buhay. Dahil ang mga kahulugan po, pagbaha din. Naranasan po namin ang pagbaha sa bahaging ito ng maraming bayan sa baba. Kapag po yung tubig dito ay bumuhos pababa, ay ang daming taong maaapektuhan. Yung nakaraan pong malaking pagbaha, isang pagbaha lamang nito, 1 bilyon ang halaga. Yan, panahon na yan. Kaya kung ito'y miminahin, damay din po dito yung Nauhan Lake, isa sa pinakamagandang lawa. Kaya ang laki ng pagkasira. Maaari nga may kitain yung minahan, pero kung babalansehin mo, sakita na lang natin yung dito na lang sa mapa, yung masisirang malaki sa aming lalawigan, hindi lang po isang bayan kung saan yan miminahin, kundi yung dikit-dikit na bayan dito, ito pong mga bahagi ito. Kaya na nagbibigay ng pagkain sa Mindoro at sa iba pang bahagi ng Southern Luzon. Yun po ang nakalulungkot. Dito po sa may bahaging ito ng Pola. Noong pong siya'y senador pa, maganda po ang kanyang paninindigan at sinabi niya na, meron po akong kopya ng kanyang speech, sabi niya hindi ko papayagan ang aking bayan na maging kagaya ng Marinduque at sisiguraduhin ko kung ako'y nasa pamahalaan, gagamitin ko ang lahat para proteksyonan ang aking lalawigan.
Pero nung po siya maging Vice President, wala na po kami narinig sa kanya. At madalas na lang naming napapag-alaman sa dyaryo at sa TV na ang mga kasama niya ay mga investor ng mga nagmimina at yung mga Asian Conference on Mining. Siya ang pangunahing tagapagsalita. So, mananawagan po ba ulit kayo kay Vice President Noli de Castro? Ayun, siguro po, yun ang mahalaga naming kahilingan na talagang kung ang puso mo'y sa Mindoro at ikaw ay taga Mindoro mismo, nakikiusap kami sa pangalawang Pangulo na sana naman ay dinggin ang karaingan ng mga mamamayang masisira. Hindi naman siguro maganda na ikaw ay nasa posisyon na ay kalilimutan mo yung kapakanan ng iyong mga kababayan. Sana naman ay kung ikaw ay inihalal ng mga tao sa iyong posisyon, yung posisyon ay dapat gamitin para sa tunay na paglilingkod at pagmamalasakit sa bayan. Kaya sana ay makinig at kami ay tulungan at kami ay damayan sa isyong ito. At iparating din kay Pangulong Arroyo dahil ito nga ay isang pulisiya ng pamahalaang nasyonal. Kaya umaasa kami din sa kanya pero yung pag-asa namin parang napako.